Sa pinakahuling tala ng Department of Health, mahigit 32,000 na nagkakaroon ng dengue sa bansa ngayong taon. At halos 200 sa kanila nasawi dahil sa komplikasyon ng sakit na ito. Kaya payo ng mga eksperto, kumonsulta agad sa doktor kapag may sintomas ng dengue. May news to go si Julio Segovia. Inakala raw ni Teresa na simpleng lagnat lang ang sakit ng 3 taong gulang na anak na si Meljun. Hanggang sa dumugo ang ilong ng bata at nagka-rashes ang balat. Nang dalhin sa ospital, stage 3 na pala ang dengue ng bunso niya. Hinala ni Teresa, sa bahay mismo nila kinagat ng lamok ang bata. Kasi malapit kami sa landfill. Pwede may yung junk shop sa amin sa paligid. Siguro yung mga yung mga na-stock na basura, yung di agad na-dispose ng mga na-stock ng tubig. Ang 16 anyos na si Angelica, 4 na araw nang nakakonfine sa ospital dahil din sa dengue. Ang nanay niyang si Aling Belen, umaaray na sa gastusin. Kalalabas lang din daw kasi ng ospital ng isa pa niyang anak na tinamaan din ng dengue. Magastos talaga, tapos araw-araw pala ang dugo kinukuhanan kasi minomonitor nila ang dugo niyo kung bumababa o tumataas. Sa East Avenue Medical Center, hindi bababa sa 20 pasyente, karamihan mga bata ang nakakonfine dahil sa dengue. Mula nitong Hunyo, halos 5 dengue patients daw ang ina-admit sa East Ave araw-araw. Ngayong June, nag-umpisa na silang dumami. Siguro hanggang tag-ulan kasi mostly tag-ulan naman ng mga dengue season. Sa record ng Department of Health mula January hanggang June 2, mahigit 32,000 na ang bilang ng dengue cases sa buong bansa. Mataas ito ng halos 4% kumpara sa naitala noong isang taon sa kapareho ring panahon. Halos 200 sa mga pasyenteng ito namatay. Ayon sa mga eksperto, hindi raw madaling matukoy ang sakit na dengue dahil may mga kapareho itong sintomas ng ibang sakit. Sa umpisa nga hindi natin malalaman na dengue talaga kasi minsan kasi nag-umpisa sila acute tonsilopharyngitis, masakit yung lalamunan. Minsan UTI ang presentation, iba-iba talaga. So lang tayo, monitoring lang ng dugo. Minomonitor natin yung platelet. Kaya payo ng mga doktor, huwag daw ipagwalang bahala ang simpleng lagnat, pati na ang ubot sipon. Julio Segovia, GMA News.